Wala na ang hukbong dagat ng Iran. Mahigit 20 barko ang nawasak. Wala nang natitirang barko ng Iran sa Arabian Gulf, Strait of Hormuz o Gulf of Oman. Ang tanging aircraft carrier nila, nasa ilalim na rin ng dagat yon. Bukod pa riyan, unang beses mula ikalawang digmaang pandigdig na gumamit ang submarino ng US ng torpedo para palubugin ang barkong pandigma ng kalaban. Nangyari ito kaninang umaga. Ipapakita ko sa inyo. Hindi malapit sa gitnang silangan ang Soleimani, isa sa pinaka-advanced sa destroyer ng Iran. Matatagpuan ito sa Karagatang Indiano, malapit sa timog baybayin ng Sri Lanka. Nitong nakaraang buwan, sumali ang barkong ito sa isang international na naval exercise. Pagkatapos makita ang mga nangyayari sa gitnang silangan, nagpasya itong huwag nang bumalik sa mga pantalan ng Iran. Naniniwala itong mas ligtas sa Karagatang Indiano, malayo sa gulo. Pero nagkamali ito. Ngayong umaga, natunton at pinaputukan ng submarino ng US ang barko. Kaya ito'y lumulubog na sa Karagatang Indiano. Pinakamaganda, inilabas ng US Navy ang video ng pag-atake. Makikita natin ang Mark 48 torpedo at ang 650 libra nitong warhead na sumabog sa ilalim ng Iranian na frigate. Panurin mo ito dahil ito ang unang torpedo kill mula ikalawang digmaang pandigdig. Pero hindi lang yon ang masamang balita para sa Iran. Baka nga hindi pa yon ang pinakamasama ngayon. Pero bago natin pag-usapan kung anong pinagdadaanan ng Iran, isang mabilis na pakiusap lang na pindutin ang subscribe at like button sa ibaba. Wala kayang gastos, pero malaking tulong ito sa akin sa algorithm. Kasi hindi pabor ang YouTube sa mga paksang ukol sa digmaan, lalo na tungkol sa mga submarino na nagpapabagsak ng mga barkong pandigma dahil marahas. Pero gusto ko pa rin ibahagi ang mga ito. Malaking tulong sa akin ang pag-like at pag-subscribe para makapagbahagi pa ako ng balita. Ngayon, balik tayo sa balita. Kahapon lang, nagpaliwanag si Admiral Brad Cooper, ang commander ng US Central Command, tungkol sa nangyari sa hukbong dagat ng Iran. Ngayon, bibigyan ko kayo ng maikling bersyon. Wala na ito ngayon. Narito ang mas detalyadong bersyon mula kay Admiral Cooper. Pinalulubog din namin ang hukbong dagat ng Iran, ang buong hukbong dagat nila. Nakasira na kami ng 17 barko ng Iran, kasama ang pinaka-operasyonal nilang submarino na may butas na sa gilid niyon. Ilang dekada nang ginugulo ng rehimen ng Iran ang internasyonal na pagpapadala. Ngayon, wala ni isang barko ng Iran na naglalayag sa Gulpo ng Arabia, Kipot ng Hormuz o Gulpo ng Oman. At hindi kami titigil. Magpapatuloy kami sa pagsasagawa ng mga dynamic na operasyon sa pagtutok. Hinahabol namin ang natitirang mobile ballistic missile launchers ng Iran para tuluyang alisin ang kakayahan nilang maglunsad ng mga ito. Karamihan sa mga barkong ito ay nawasak agad sa mga unang oras ng Operasyon Epic Fury matapos patayin ng Israel si Khamenei. Isa sa unang prioridad ay alisin ang kakayahan ng Iran sa dagat. Naglabas ang CENTCOM ng footage ng mga Tomahawk missile na inilunsad laban sa hukbong dagat na ito. Panuorin ninyo. Isa sa paborito kong video sa digmaang ito ay ang barkong pangkalakal sa gitnang silangan na nag-record ng mga Tomahawk na lumilipad sa ibabaw papunta sa kanilang mga target sa Iran. Nakakabaliw talaga. Panurin ninyo. Ricardo, tama ba itong daan? Kasama ako! Kasama ako! Drone! Drone! Masaya ako sa mga normal na taong nagre-record ng military videos, kaya gusto ko itong ipakita sa inyo. Kung nagustuhan ninyo, sabihin lang sa comments. Patuloy kong isasama ang mga ito sa video. Ngayon, tingnan natin ang ilang satellite imagery. Yung ibang barko, hindi man nakaalis ng pantalan. Makikita ninyo ang Iris Macron. Ito ang pinakamalaking barkong pandagat ng Iran. Dating oil tanker na ginawang floating base. Sa satellite imagery, makikita na nasusunog ito sa military port at hindi man lang gumalaw. Hindi rin ito ang nag-iisang barko. Mukhang halos lahat ng barko ng Iran sa port na ito
ay nasusunog ilang oras lang matapos magsimula ang operasyon. Kaya para matakpan ang kahihiyan, ginawa ng Iran ang dati nitong ginagawa. Nagsinungaling sila. Sinabi nilang tinamaan at nilubog nila ang USS Abraham Lincoln, isang US aircraft carrier. Ayon sa Iran, 4 na ballistic missile ang nakasira sa aircraft na ito. Alam mo ba kung sino ang sumira sa kasinungalingang ito? Central Command mismo. Ayon sa Central Command, patuloy na nagpapakalat ng maling balita ang propaganda ng rehimeng Iranian na umano'y pinalubog nila ang US aircraft carrier. Ang Shahid Bagarilang, isang Iranian drone carrier, ang tinamaan ng US ilang oras matapos ang Operation Epic Fury. Tama yan, iisa lang ang aircraft carrier ng Iran at iyon ay ang kanilang drone carrier. At hulaan mo? Hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon ng Iran na magamit ito. Nagawa pa ng Iran na kumuha ng propaganda video bago ito bumagsak. Hetong video na inilabas nila. Sulitin mo na kasi yun, na ang huling beses na nakita ng mga Iranian ang barkong ito. Nasa Shahid Baghari drone carrier na tayo ngayon. Ito ang mga Jasim drone. Ito ang mga Jasim drone. Ang gaganda ng mga Jasim drone. Napakaganda nila. Oo, gawa natin mismo ang mga ito. Sarili nating disenyo. Hango sa disenyo ng Kahair fighter jet. Mas maliit itong halimbawa para sa operasyon ng paglipad. Narito ang drone sa malapitan. Ito ang M6 drone o Mohajer 6. Mohajer 6. Ngayon, makikita ninyo na ang haba ng runway ay 185 metro. Ganito lumilipad ang drone. Ito ang preno. Pinapahinto nito ang drone sa paglapag. Ito ang elevator. Pagpalain ng Diyos ang lokal nating mga eksperto. Binabago natin ang larangan ng drone technology. Sa tingin ko, alam niyo na, agad na palubog ng US ang carrier na ito matapos magsimula ang operasyon at ngayon ay dahan-dahan ng lumulubog sa Persian Gulf. Malaking kawalan nito, lalo na para sa bansang may isang drone carrier lang. Ngayong umaga, nadaos ng pangalawang press conference si nakalihim ng digmaan Pete Hegseth at chairman ng Joint Chiefs of Staff General Dan Kane mula na magsimula ang operasyon. Sa press conference na ito, karaniwan nilang ibinabahagi kung paano ang takbo ng operasyon, ano na ang mga nagawa, at ano ang mga plano para sa inaharap. Lagi tayong may natutuklasang mga kawili-wiling bagay mula sa mga briefing na ito. Ngayong araw, nalaman natin na halos nawala na ang Iranian Air Force at Navy. Tingnan ninyo. Patay na ang mga mataas na leader ng Iran. Ang Governing Council na pipili sana ng kapalit ay patay na, nawawala, nagkatago sa bunker at takot na magsama sa iisang silid. Hindi makapag-usap o makakomunika ang mga general, opisyal at sundalo, kaya hindi makagawa ng koordinado at tuloy-tuloy na opensiba. Hindi maganda yan para sa moral. Wala na ang Iranian Air Force. Itinayo noong 1976 winasak noong 2026. Ang Iranian Navy ay nasa ilalim na ng Persian Gulf. Hindi na kayang lumaban, halos na ubos, winasak, tinalo. Pumili ka ng pang-uri. Kagabi, pinalubog namin ang pinakamahalagang barko nila, ang Soleimani. Mukhang 2 beses siyang nadali ng presidente. Ang Navy nila, wala ng halaga. Kahit anong pang-uri, wala na sila. Nagbigay si General Kane ng operational updates gamit ang mapa na nagpapakita ng hati ng responsibilidad ng US at Israel. Tinututukan ng Israel ang kanlurang Iran, mga gusali ng pamahalaan, punong himpilan ng pulisya, pasilidad ng intelihensya, mga base ng ROGC, at iba pang mahalagang target sakaling magkaroon ng panibagong pag-aaklas. Nakatutok ang US sa katimugang Iran, tinutugis ang drone base, infrastrukturang militar at pasilidad ng hukbong dagat. Panurin ang paliwanag ni General Kane. Sa mga unang araw, ipinagpatuloy ng pinagsamang puwersa ng US ang pag-atake at pagpapahina sa kakayahan ng ballistic missile, pati na rin sa integrated air defense sa katimugang bahagi. Sa hilagang bahagi, ang Israel at ang Israeli Air Force ay pangunahing umaatake sa mga target ng integrated air defense sa hilagang gilid, pati na rin sa kakayahan ng medium-range ballistic missile. Mula sa dagat, ang USS Ford ay patuloy na nagpapakita ng lakas militar dito, pati na rin ang mga bomber pulses na nabanggit natin sa unang mga araw ng briefing na ito. Sa timog na bahagi, ang USS Abraham Lincoln Strike Group ay patuloy na nagbibigay ng presyon mula sa dagat sa timog silangang bahagi ng baybayin.
At patuloy nito ang pinapahina ang kakayahan ng hukbong dagat sa buong kipot at papasok sa Arabian Gulf sa laki at saklaw na sapat upang matugunan ang mga target na kinakailangan. Mahigit 2,000 target na ang tinamaan natin ayon kay Admiral Cooper sa video niya kagabi. Nawasak na natin ang mahigit 20 barkong pandagat ng Iran, kabilang na, bukod pa sa frigate sa labas ng lugar, ang isang submarino. At epektibong napuksa sa puntong ito ang pangunahing presensya ng Iran sa dagat, sa lugar doon. Habang pinapakita ng kalihim ang video sa unang beses mula 1945, isang mabilis na attack submarine ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang nagpalubog sa isang barkong pandigma ng kalaban gamit lamang ang isang Mark 48 torpedo. Para agad na makamit ang epekto, pinadala ang barkong pandigma sa ilalim ng dagat. Paalala lang sa lahat, ito ay kamanghamanghang pagpapakita ng abot ng Amerika sa mundo. Ang manghuli, maghanap at pumatay ng isang deployer na nasa labas ng kanilang teritoryo ay isang bagay na tanging Estados Unidos lamang ang kayang gawin sa ganitong antas. Ngayon, natutunan din natin sa press conference na malaki ang ibinaba ng missile at drone attacks ng Iran nitong mga nakaraang araw. Araw-araw, 20 hanggang 30% mas kaunti ang pinalilipad ng mga Iranian na drone kumpara sa nakaraan. Alam ng mga nakakaintindi ng compound interest na baliktad ang epekto nito. Kaya kung magpatuloy ang trend na ito, malapit nang mawala ang pagganti ng Iran. Narito si General Kane para magbahagi ng detalye. Pakinggan ninyo. Ngayong umaga, ang US Central Command ay patuloy na umuusad. Ang pagpapaputok ng Iran ng kanilang theater ballistic missiles ay bumaba ng 86% mula noong unang araw ng labanan at may 23% na pagbaba sa nakalipas na 24 na oras. At ang kanilang pagpapalipad ng one-way attack drones ay bumaba ng 73% kumpara sa mga unang araw. Dahil sa pag-usad na ito, nagawa ng CENTCOM na magtatag ng lokal na air superiority sa katimugang bahagi ng baybayin ng Iran at mapasok ang kanilang depensa gamit ang napakatinding katumpakan at firepower. Magsisimula na tayong lumawak papasok sa loob ng bansa, unti-unting tumatagos sa teritoryo ng Iran at lumilika ng dagdag na kalayaan sa pagkilos para sa mga puwersa ng US. Narito ang parehong datos sa mas madaling paraan. Isang site. Makikita na nung unang araw, halos 350 misil ang pinakawalan ng Iran. Sa ikalawang araw, bumaba ito sa 175. Sa ikatlong araw, 120. At sa ikaapat na araw, 150. Malinaw na malalaking pagbaba ito at kitang-kita ang trend. Ngayon, gusto kong ibahagi ang tiyurang nagsasabing iba raw ang dahilan ng pagbaba na ito kaysa sa iniisip natin. Ngayon, ang tiyurang ito ay galing sa mga Iranian analyst, kaya tandaan ninyo yon. Pero sinasabi nila na natuklasan ng Iran ang isang pattern. Kapag nagpapakawala ng missile, agad natutukoy at sinisira ng US at Israeli intelligence ang mga launcher bago mailipat ng Iran sa ligtas na lugar. Kaya posibleng pinahinto ng Iran ang pagpapalipad ng missile para harapin ang mga drone na nagmamanman sa mga launcher. Kapag nawala ang pagmamanman ng US, muling lalakas ang pagpapakawala ng missile. Hindi ko ito pinaniniwalaan at ipapaliwanan ko kung bakit. Pag-isipan mo. Kung kaya ng Iran pabagsakin ang maraming eroplano ng Amerika at Israel, matagal na nila itong ginawa. May nakita tayong 1 o 2 drone na bumagsak, posibleng dahil sa aberya o sira. Pero wala namang malaking tugon sa mga eroplano ng US at Israel na malayang lumilipad sa himpapawid ng Iran. Hindi napipigil ang Iran. Wala lang talaga silang magawa. At opinion ko lang yan. Kaya mukhang hindi nila pinipigilan ang mga missile. Mukhang naubusan na sila ng mga missile. O mas mahalaga at mas malamang, naubusan na sila ng mga launcher. Ngayon, ipaalam nyo sa akin ang inyong opinion sa mga komento sa ibaba. Hanggang dito na lang muna para sa video na ito. Patuloy akong magbibigay ng updates at magkita tayo sa susunod na video.